Hello Leo, ito yung reading mo for July 25 to 31. Pero timeless din naman ito kahit kailan mo ito makita as long as nag-resonate. Welcome din yung mga cross-watchers. Maraming salamat Leo kung matagal ka nang nakasubaybay sa aking YouTube or Facebook. Salamat sa iyong pagtangkilik, suporta. At kung bago po kayo, don't forget to like, follow, or subscribe. Shoutout sa ating mga YouTube channel members. Shoutout din sa ating mga FB page subscribers. Yung names nyo ilalagay ko na lang sa end ng ating reading, naka-flex doon. So may mga nadagdag sa ating mga FB page subscribers. Maraming salamat. Ayan. Regarding mga personal readings naman, basahin nyo na lang po yung description ng ating video. Nakalagay naman dyan kung paano. So, yung mga masiselan dyan sa mga background noises, ha? Muulan ngayon. Kaya baka kung ano-ano yung maririnig ninyo mga patak-patak sa paligid. No? Wala na po ako control sa ulan. Hindi ko na po yan mapipigilan para sa mga masiselan, no? So, ang overall energy netong last week mo ng July is leaving. Uy, kaya alis yata. Ito. Pwedeng ikaw to na nagpaplanong umalis. Pwedeng ikaw to na nag-give up ka na dito sa iyong current situation or relationship kasi feeling mo wala na mangyayari dito kaya magde-decide ka na lang na umalis. Leave behind. Talikuran na lamang ite kung ano man ite pinag-uusapan dito. Maybe because matagal ka nang disappointed dito sa nangyayari. Matagal ka na bang disappointed dito sa kalagayan mo? Matagal ka na bang disappointed dito sa person na to? Basta ang pinaka main reason is disappointment. Kaya magkakaroon na ng withdrawal, leaving, abandonment, or escape kung merong ditong gustong parang takasan na lang yung sitwasyon. Basta may pag-walk out pag-aalis. No? Pag-alis dito. Whether ikaw yung mag-walk out or ikaw yung walk outan dito, Leo. By the way, may Pisces energy. Meron kang ano dito, magician. Alam mo, napaka-powerful ng energy mo, Leo. Lahat ng nai-imagine mo, pwedeng maging reality yan. So, be careful what you wish for. Oo. Ingatan mo yung mga iniisip mo, yung mga lumalabas sa bunganga mo, kasi baka mamaya yan ang makuha mo. Oh, ibig lang sabihin yan, for practical reasons, kailangan mong kumilos. Kasi magician yan. Walang mangyayari kung tititigan mo lang yun. Hindi magta-transform yung situation mo. Walang magbabago kung wala kang gagawin. Yun lang yun. You need to put action pagdating dyan. Okay, ang ibig lang sabihin nito, lahat ng kailangan mo at the moment ay present, available to you. Ang kailangan mo na lang is kumilos, gawin yung dapat mong gawin. Oh, ibig lang sabihin, meron kang power to baguhin yung kalagayan, sitwasyon mo sa ngayon, ha? Kasi ito energy mo sa ngayon. Okay, this is about action, creation, or manifestation, no? Self-confidence, skill, or creativity. So, meron ditong Pisces energy, Gemini energy, and Scorpio energy. Okay, ang ganda rin ng card mo. Meron kang Ten of Swords in reverse. Oo. Siguro, feeling ko dito, the worst is over, Leo.
kung ano man na nangyari recently, kung ano mang ending yan, tapos na yan eh. So, ang ano mo ngayon is, ang focus mo dapat is how to, makabawi doon sa mga nag-collapse na yan, kung ano man yan nag-end na yan, or makapag-start ng panibago. Kasi nga nag-end na yun eh. So, it's a new chapter for you. Clean slate. So, pwede ka na uling magsimula. Kaya nga yung sinasabi ni Magician, what are you waiting for? Magsimula ka na ngayon. Andito na lahat ng ingredients mo. Kompleto naman yung pangangailangan mo. So, ibig sabihin, capable ka talaga. Kaya mo yan. Kasi andyan lahat ng kailangan mo para baguhin mo yung situation mo. Ang ganda nito. So, ang nafe-feel ko dito is upward movement. Transcending. Pagkatapos ng defeat, loss, or kung ano man itong downtime, no? Nagkaroon ka man ng downtime, ang energy ngayon is paangat. So, you need to maximize itong situation na yan, yung timing na yan, na paangat dapat. Okay? Okay, nakikita ko dito period ng recovery, moving upwards, no? Sabi ko nga, transcending. Regeneration. Okay? Oh, you need to step back from everything in order to gain perspective. Pwedeng may mga available options ngayon sa harapan mo, pero not all these options ay makakabuti para sa iyo. Yun yung dapat mong isipin dito, na ikaw ay ma-sort out mo alin dito yung yung dapat mong pagtuunan ng pansin or dapat mong piliin. Kasi choices din kasi itong 7 of Cups. So, pwedeng merong situation na nakakalito para sa iyo. Pwedeng yun din ang ibig sabihin nito. Or, yun na nga, pwedeng hindi mo alam ano yung uunahin mo, or hindi mo alam ano yung i-mini-minimo mo, hindi mo alam ano yung pipiliin mo dyan. Step back muna. So, kung merong period ng confusion, instead na magkamali ka, step back. I-assess mo muna mabuti. Tignan mo muna yung buong scenario bago ka mamimili, magde-decide, no? Okay, pwede rin naman ang ibig sabihin nito, pwedeng may mga opportunities. Wow, ganda. Kasi maraming nasa harap mo eh. So, hindi lang isa yung chance mo rito, hindi lang isa yung pagpipilian mo. Minsan, this is a card ng nag-i-illusion ka or nagde-daydream ka about something. Ay, wait lang guys. Mali pala yung cards na ko. Tinamaan ko pa yung camera ko. Yan. Tignan naman natin pagdating sa relationships or love life. Oy, merong in denial dito sa inyong dalawa. Kung sino man sa inyo yan. Kayo nakakaalam yan. Merong umiiwas. Or na itinatanggi niya. Meron ditong someone na pwedeng nagbubulag-bulagan siya doon sa truth. Yan. Either ang daming alibay, ang daming palusot, ang daming rason. Umiiwas doon sa katotohanan, alam naman yung totoo, pero itinatanggi. Ayan. Meron din ditong someone who is matindi yung kapit niya dito sa connection na to. Pwedeng controlling, pwedeng energy ng nasasakal yung isa, or ayaw bumitiw.
Oo. Parang something na parang nadadrag nung isa, yung partner niya. Pababa. Parang ganun, oo. Kumbaga parang damay-damay na to, idadrag din kita, parang ganyan. Parang ganun yung energy na napipick up ko dito. Okay, parang ang bigat nung nafe-feel ko na energy dito, parang tinatry lang makasurvive araw-araw. Parang ganun yung nafe-feel ko. Kung meron mang negative dito, pwedeng yung isa sa inyo, mas negative siya. Siya yung nakakadrag sa inyo pababa. Na parang nadadamay kayo doon. Paano ba? Siya yung mabigat tapos nadadrag ka niya pababa. Yun yung nafe-feel ko na energy. Pwedeng may mga, may mga issues regarding pera or mga hindi unhealthy na mga ginagawa, bisyo, ayan, or baka may mga possible addictions, ito. So, yun. Pwedeng yun, kasi lakas nga makadrag pababa ng energy na itong person na to Kumbaga, isasama kanya pababa yun. Parang ganun. Isasama kanya pababa. Yun yung malakas na napipick up kong energy. So, yan. Pwedeng nagkakaroon na kayo ng mga issue sa problema at sa inyo as a couple dahil may mga hindi magandang ginagawa or may mga bad na mga unhealthy na gawain, bisyo itong person na ito. Oo. Kaya talagang expect mo sasama ka niyan pababa. Or baka ganun yung energy niya. Sasama kita pababa, ganito, ganyan. Iba yung parang iba yung nasasagap yung energy. Ang pangit. Hindi ko alam. Siyempre, hindi lahat makaka-resonate dito, no? Ano yung mga paparating sa iyong iba? Star? Wow, success! So, may gagawin ka. Kung ano may gagawin mo, magiging successful yan, Leo. Itong last week. Position of authority. O, kung sino man ito, boss. Or siya yung may pinaka mataas ang ranggo dito kung saan man to. Siya yung nasusunod parang sa kanya manggagaling yung orders, no? Kung sino man to person na to na OIC ba? OIC. Leader, yan. Or head ng family. Basta kung sino man itong person na siya yung may authority. Someone going out of your life. Baka may aalis pa sa buo. Meron talagang aalis, diba? Literally, figuratively, pag alis, bahala na po kayo kasi someone living your life or an ending. It could be an ending of a relationship. Basta may ending, may loss, pwedeng loss may aalis. So, sabi ko nga, literally or figuratively, na pag-alis. Ayoko na lang banggitin nyo. Ayoko yun Okay? Pero merong magtatapos. May mawawala or magtatapos or aalis. Sitwasyon na magtatapos yan. Pwede rin naman. Okay, pwedeng yung iba parang may end ng dito. Kasi parang may person of authority. Sabihin na natin. Pagtatapos ng
term. Halimbawa, nagsisilbi ka as barangay official. Example lang to example. Official ka, sabihin na natin. O baka magtatapos na yung term mo, naka-6 na taong ka na, or 1 year, o pwedeng pagtatapos naman ng contract, no? Meron ako. So, as a boss or leader, kung ano man yan, namumuno ka dyan, yan, pwedeng yun yung magtatapos. O, halimbawa, pwedeng matatanggal na dun sa position. Sabihin natin. Matatanggal na doon sa position. Ano ba ang mga closing messages, advices sa'yo? Ask help from others. Wag mag-alangan na humingi ng tulong sa iba or i-accept yung grasya na yan kung meron mga gustong tumulong sa iyo. Basta merong mga tao dito na ready na asistihan ka, damayan ka, tulungan ka. Kaya wag ka mag-hesitate mag-ask or i-receive yung na yan, assistance na yan. Compromise, kailangan kailangan ng compromise para dito sa situation mo. Ibig sabihin, kailangan mong i-consider din na yung mga kondisyones nila or makapag-usap kayo, both parties, magkasundo, magkaroon kayo ng paano kayo mag-a-agree about something, yung magmi-meet kayo sa gitna, no? Adjustment, no? Kasi compromise, sabihin na natin, no? Willing ka ba dito sa terms na ito? Payag ka ba? O yung mga ganun, parang may mga negosasyon dito, coming to terms, kayo, nagtatry ninyong i-meet yung mga gusto nyong mangyari pareho, no? Ito yun. Pagiging willing to compromise or mag-adjust. No, big no. Kung may katanungan ka sa isip mo, hindi ito yung tamang time or no talaga yung answer. Abundance na paparating, wow. So, ayan. May mga grasya paparating sa iyo. Claim mo na yan. Okay? So, ito yung reading mo for July 25 to 31, Leo. Sana makatulong sa iyo itong reading. Siyempre, kung nagustuhan mo naman, nakarelate ka, don't forget to leave a comment, pa-like and share na rin. God bless, babush.